So mga tol, inilabas na nga po ang posibleng kinita ni Naoya Inoue at Yejun Kim sa laban nila nito lang nakalipas na araw sa Japan. Bagamat round 4 lang po ang tinagal ni Yejun Kim mga tol at short notice lang po ang laban niya kay Inoue. Tiba-tiba pala itong si Yejun Kim mga tol. Ayon po kasi sa Total Sportal, nakaset daw na kumita si Inoue sa laban na yan ng 1.5 million US dollars. Bukod pa daw dyan ang 70% na share sa pay-per-view buys na makukuha na Inoue. Pumapatak nga daw ng 7 million US dollars mga tol sa benta ng 750,000 pay-per-view buys. Sumatotal mga tol, 7 million US dollars po ang kinita ni Inoue o katumbas po yan ng 407 million pesos sa pera natin. Habang ang Koreano naman mga tol na si Yejun Kim kumita ng 500,000 US dollars plus 30% na share sa pay-per-view buys. Kaya pumapatak mga tol na 1.2 million US dollars po ang kinita ni Yejun Kim sa laban na yan o katumbas po ng 69 million pesos sa pera natin. Napakaswerte po ng Koreano mga tol, kahit na natalo siya, uuwi naman siya na limpak-limpak ang salapi. Samantala, nagbigay naman po ng opinion mga tol sa laban ni Inoue at Yejun Kim ang sports analyst natin dito sa Pinas na si Attorney Ed Tolentino. Ayon kay Attorney Ed mga tol, wala daw kadating-dating ang laban ni Inoue sa Koreano. Expected daw kasi mga tol na tatalunin lang daw ni Inoue itong Koreano. Naging tahimik nga din daw mga tol ang mga sanctioning bodies nang ipalit kay Sam Goodman ang di kilalang boksingero. Wala umanong ginawa ang mga sanctioning bodies mga tol, hinayaan lang nila si Inoue. Halos karamihan din daw ng nilabanan ni Inoue sa Super Bantam hindi daw mandatory. Bukod tanging si Luis Nery lang daw ang nilabanan ni Inoue na contender sa WBC. Pero pagdating daw sa WBO, IBF at WBA, hindi daw nilabanan ni Inoue ang mga contender. Pero nananatili pa rin daw undisputed si Inoue sa Super Bantam. Hindi lang daw malakas sumuntok si Inoue, malakas din daw sa mga sanctioning bodies. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos po nating maibalita sa previous vlog natin kung saan natanong po si Inoue mga tol ng isang reporter sa post-fight press conference nito matapos niyang talunin si Yejun Kim. Tanong po ng reporter kay Inoue, aakyat na daw ba siya ng featherweight division para labanan ng mga kampyon na sina WBO Featherweight World Champion Rafael Espinosa at WBA Featherweight World Champion Nick Bull. Hindi nga po agad nakasagot si Inoue dyan mga tol at napatingin si Inoue sa promoter niya at nagtawanan sila. Pero bandang huli, sinabi ni Inoue na wala pa daw siyang plano na umakyat ng dibisyon dahil lalaban pa daw siya sa Super Bantamweight Division. Pero sa latest report mga tol, mukhang papalag na itong si Inoue sa WBA Featherweight World Champion na si Nick Bull. Ayon po kasi sa Yahoo Japan News mga tol, sinabi na plano daw ni Inoue na umakyat ng featherweight sa December para labanan na itong si Nick Bull. 4 na laban umano ang gagawin ni Inoue ngayong taon na ito. So tapos na po ang unang laban ni Inoue sa Koreano. Sunod na makakalaban daw ni Inoue ay itong si Ray David Picasso, ang WBC contender. Kapag nakalusot po dyan si Inoue mga tol, isusunod naman itong si Murodjon Akhmadaliev na gaganapin sa Saudi Arabia. At kapag nakalusot daw ulit dyan si Inoue mga tol, dyan nalalabanan ni Inoue itong si Nick Bull. Aakyatin na po ni Inoue ang featherweight division. Pero kahit na aakyat daw si Inoue ng division, hindi pa din daw nito babakantihin ng mga belts sa Super Bantam. So maaaring maglaro daw si Inoue sa Super Bantam at featherweight division. Kumbaga mga tol, lalaruin niya ang dalawang division. Mukhang komportable daw si Inoue mga tol sa dalawang division na yan.